Iwinasiwas ni Duan Muxiang ang kanyang Overlord Spear, bahagyang nangangati ng lumaban. Fourth junior brother, ako na ang susunod. Hindi pa nasasapatan si Ming Shurin, ngunit mabilis na pinayuhan ni Duan Muxiang, third senior brother, ang maliit na tagpong ito ay hindi karapat-dapat sa iyong pakikialam. Dapat kang manatiling kasama ni Master at manood. Ang pakikipag-ugnayan sa ganitong uri ng basura ay magpapababa lamang sa iyong estado. Makapaniwala ka bang may taong magsasabi nito? Nang marinig ito, nagsimulang mag-usap-usap ang mga manunood. Nakadarama ng isa pang kahulugan sa mga salitang iyon. Maaari bang ang third disciple ng Evil Sky Pavilion ay talagang nasa parehong antas ng Grandmaster ng Evil Sky Pavilion? Ang haka-hakang ito ay lubos na kapanipaniwala, lalo na't ang first disciple na si Yu Zhenghai at ang second disciple na si Sword Demon Yu Xiangrong ay mga nangungunang cultivator ng kanilang panahon. Kumalat ang balita na ang dalawa ay umabot na sa 8th lift na antas ng paglilinang, at bilang third disciple, hindi pa huli ang kanyang pagpasok kaya ang kanyang paglilinang ay dapat na mas mataas pa. Si Ming Shurin, na nagbibiro, ay mahinang nagsalita, wala nang iba. Bumaling si Luo Xingkong upang tingnan ang tatlong elder na sabay-sabay na nakaramdam ng pagkabigla sa kanilang mga puso, ang kanilang malamig na pawis ay walang humpay. Ano ba itong nangyayari? Ang paglalabas lamang ng kahit sinong disipulo ay nagreresulta sa isang napakalaking pagkatalo. Nakakatuwa bang magpadala ng mga tao sa kanilang kamatayan? Ako ay umaatres. Itinapon ng isang elder ang kanyang mahabang espada, na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan sa ibaba. Sa orthodox na mundo ng paglilinang, ang pagtataksil sa sariling sekta o ang pag-atres sa labanan ay isang kaiyahiyang gawa, hindi mapapatawad. Heaven Sword Sect, isa sa 10 great sects, na nagpahayag ng gayong gawa sa harap ng buong mundo. Ako rin ay umaatres. Nang makita ang isang taong nangunguna, hindi na nakapagpigil ang isa pang elder. Nang tatayo na sana ang huling elder upang sumunod sa kanila, biglang bumulwak ang isang kamao na nagniningning sa gintong liwanag, na tumama sa dalawang lalaki. Sa isang malakas na kalabog, agad na namatay ang parehong elder. Nagsalita si Luo Xingkong sa malamig na tono, ang mga elder ng Heaven Sword Sect na sina Luo Chenxiang at Luo Hangshang, na nagtangkang tumakas sa labanan, ay pinatay sa lugar. Nang makita ang kapalaran ng kanyang mga kasamahang elder, walang ibang pagpipilian ng huling elder kundi ang umupo muli. Napakabagsik na mga hakbang. Napagtanto rin ng mga manunood na ang labanan ay tumindi na sa isang kritikal na yugto. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig mula sa Flying Chariot, Master Luo, bakit pa kayo nag-aabala? Ang nagsalita ay hindi si La Shou kundi si Zhou Jifeng, ang dating nangungunang disipulo ng Heaven Sword Sect. Tumugon si Luo Xingkong na may mapanglo na ekspresyon, Tridor. Sa tango ni La Shou, nagpatuloy si Zhou Jifeng sa pagsasalita, kailangan kong linawin ang mga katotohanan sa lahat. Nang marinig na mayroong masarap na tsismis, biglang naging mas interesado ang madla. Ang resulta ng labanan ay isang tagumpay. Hindi na ito gaanong mahalaga. Itinayo ng lahat ang kanilang mga tainga upang pakinggan si Zhou Jifeng, na may sapat na kredibilidad bilang dating nangungunang disipulo ng Heaven Sword Sect. Ang mga disipulo ng Heaven Sword Sect ay bumulala sa pagmumura, Zhou Jifeng, traidor ng Heaven Sword Sect. Sumali ka na sa Evil Sky Pavilion at may mukha ka pa ring magpakita. Dapat mamatay ang mga traidor. Itinaas ni Luo Xingkong ang kanyang ulo at malungkot na sinabi, Zhou Jifeng, tunay kong pinagsisisihan na hindi ko hinayaan si Chang Feng na patayin ka sa isang sipa lamang. Kaya ka pa buhay ngayon. Kumunat ang noo ni Zhou Jifeng, sinusubukang panatilihin ang kalmadong tono. Sinanay ako ni Luo Changfeng para lamang mapahusay ang kanyang sariling antas ng paglilinang. Pinatay niya ang aking mga magulang at hinamak ang aking pamilya. Paano natin pagbabayaran ang utang na ito? Imposible. Kay laking revelasyon. Tunay ngang sulit ang paglalakbay na ito. Nagpatuloy ng malakas si Zhou Jifeng, ang tunay kong apelyido ay Jiang, mula sa pamilyang Jiang ng East 8. Nang marinig ito, may sumigaw sa kawalang paniwala, ang pamilyang Jiang.
Ang pamilyang Jiang ng East 8, na kilalang nagluluwal ng mga henyo sa paglilinang sa bawat henerasyon. Si Zhou Jifeng ay nagmula sa pamilyang Jiang. Paano mo mapapatunayan iyan? Sinabi ni Zhou Jifeng, mayroon akong kakaibang birthmark ng pamilyang Jiang sa aking katawan. Ang aking landas ng paglilinang, ito ay ganap na kasama ni Luo Changfeng. Sa Nascent Divinity Tribulation Realms, tatlong pangunahing estado, paghihiwalay, paghahalo, at pagsasama. Tanging ang pag-isa sa Dao ang makakapagsama ng dalawa sa isa. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang kanyang mahabang espada at nagsimulang magpakita. Ang espada ay lumipad sa lahat ng direksyon at ang kanyang primal energy ay sumugod. Ang espada sa itaas ay nahati sa ilang anino, na kalaunan ay muling nagsama sa isa. Tunay nga, ito ang pinakamahusay na pamamaraan ng espada ni Luo Changfeng na hindi pa napagkadalubhasaan ng sinuman sa Heaven Sword Sect. Gayunpaman, nagawa ito ni Zhou Jifeng. Pagkatapos ay lumapag ang espada sa kanyang sariling katawan. Ang anino ng espada na dumadaan sa kanya ng libu-libong beses ay hiniwa ang kanyang mga damit, na inilalantad ang kanyang likod. Sa isang buto sa balikat, naroon nga ang isang makitid at kakaibang birthmark. May nakakilala nito sa madla, tunay nga. Iyan ang kakaibang marka ng pamilyang Jiang. Sa tuwing may bagong miyembro, minamarkahan sila sa likod, na mukhang birthmark lamang. Hindi mapagkakamalian. Ang pamilyang Jiang ay nilipol ng magdamag 30 taon na ang nakalilipas. Sinasabing gawa ito ng isang dalubhasang swordsman. Mula sa itaas ng lumilipad na karwahe, malakas na nagsalita si Zhou Jifeng, ang mga pumatay sa aking pamilya ay hindi mula sa Evil Sky Pavilion, kundi ang tinatawag na matuwid na Heaven Sword Sect sa ilalim ni Luo Changfeng. Nang marinig ito, ang karamihan ay nagalit ng husto, dumudura at nagmumura. Kaiya-hiya kayo, Heaven Sword Sect. Napakasama ninyo. Isa itong kahihiyan sa tao at sa Diyos. Laging nagpapanggap na matuwid ngunit gumagawa ng mga gawang nakakagalit sa langit at lupa. Luo Xingkong, tunay akong napapahiya para sa iyo. Kung ako sa iyo, maghahanap ako ng liblib na lugar at magpapakamatay na ako. Si Luo Xingkong, galit na galit, ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng husto kaya dumura siya ng isang bangkos ng dugo. Nang makita ito, ang mga tao sa paligid ay tumawa ng mapanuya. Mga Ginoo, tama kayo. Iyan ang nararapat sa inyo. Ang pagdudur ng dugo ay nararapat. Gayunpaman, napansin ni Ming Shirin ang isang bagay. Mayroon ng panloob na pinsala ang matandang lalaki. Mukhang hindi na siya magtatagal. Hindi nakapagtatakang sabik na sabik siyang maghayganti. Malamig na nanood si Zhou Jifeng, hindi ko personal na pinatay si Luo Changfeng upang ipaghiganti ang aking pamilya. Kaya ngayon, ikaw ang papatayin ko. Sa gayon, mabilis niyang kinontrol ang kanyang mahabang espada upang hiwain si Luo Xingkong. Ngunit kahit papaano, ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo. Kahit na si Luo Xingkong ay galit na galit hanggang sa lumala ang kanyang mga lumang pinsala, hindi siya basta-basta mabubuli ni Zhou Jifeng, na isang divine court realm lamang. Sa bahagyang pagtaas lamang ng kanyang kamay, ang lumilipad na espada na ilang pulgada na lamang ang layo ay biglang bumaliktad ng direksyon, na lumilitaw sa isang iglap sa ilalim ng lumilipad na karwahe. Nang makita ito, agad na ginamit ni Ming Shirin ang kanyang 100 Tribulation Insight Avatar, hinaharangan ang lahat ng atake ni Luo Xingkong, at malamig na humalaklak, ako ang kalaban mo. Si Luo Xingkong, bahagyang napipigilan ang kanyang galit, ay sumulyap kay La Shou. Pinatay mo ang aking anak kaya papatayin ko ang iyong disipulo, na tila patas. Sa isang malakas na sigaw na, Nourishing Origin Sword, ang upuan sa likuran niya ay nabasag sa mga piraso dahil sa malakas na enerhiya, at agad na naglabas ng isang mahalagang espada ang isang bandila. Kinilala ito ng ilang kalapit bilang isang quasi-celestial weapon. Ang espada malakas na enerhiya na binuo ng Nourishing Origin Sword ay sumugod patungo kay Ming Shirin na parang bagyo. Binawi ni Ming Shirin ang kanyang avatar at bumulusok pababa, hinahawakan ng separation hook at lumalapit sa mataas na bilis. Mahusay ang pagkakagawa ng atake sa malapitan na ito,
Karapat-dapat sa isang disipulo ng Evil Sky Pavilion na marunong umiwas sa matatalim na gilid at gamitin ang kanyang kalakasan. Malamig na humalaklak si Luo Xingkong, hinaharangan ang kanyang atake. Isang one-leaf avatar lamang. At akala mo kaya mo akong labanan? Tumawa si Ming Shirin, sino ang nagsabing isa lang ang dahon ko? Kahit na mayroon kang 2 dahon. Ano ngayon? At sino ang nagsabing 2 lang ang dahon ko? Nanlaki ang mga mata ng lahat ng manunood sa pag-asam sa nalalapit na labanan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napansin ni Ming Shirin na muling lumiwanag ang berdeng bilog ng liwanag sa lupa. Isa pang Buddhist clear mirror platform. Mayroon bang Buddhist master sa malapit? Ang clear mirror platform, bilang isang paunang inayos na porma sayon, ay maaari lamang gamitin ng limitadong bilang ng beses. Ang patuloy na paggamit ay mangangailangan ng isang Buddhist master. May isang tao sa malapit na lihim na tumutulong sa sekta ng Heaven Sword. Kaya ito pala ang kumpiyansa sa likod ng kanilang hamon sa isang labanan hanggang kamatayan. Habang nag-iisip si Ming Shirin, isang boses ang umabot sa Lotus platform, kung may mapapaligtas, paligtasan ninyo sila. Ang mga manunood sa malapit ay bumaling sa pinanggalingan ng tunog. At bumulalas sa gulat, isang madre mula sa Cloud Illuminating Hermitage. Mahigit 10 babaeng monghe ang yumuko sa karamihan. Ang abang madre ng Cloud Illuminating Hermitage na si Wu Nayan ay bumabati sa lahat. Sa kanyang pagdating, natahimik ang buong Lotus platform. Sa gayong suporta, hindi na malinaw ang magiging resulta ng labanan. Si Wu Nayan, isang Buddhist monghe na sumikat 100 taon na ang nakalipas at ang nangungunang master ng Cloud Illuminating Hermitage, sino ang mag-aakalang pipiliin ng Cloud Illuminating Hermitage na tulungan ang sekta ng Heaven Sword? Bumaling si Hua Wu daw upang tingnan si La Shou na nagmumuni-muni ng nakapikit ang mga mata at tumawag, Pavilion Lord. Tumango si La Shou at tumugon, naiintindihan. Sa sandaling iyon, tahimik na bumigkas si Wu Nayan ng isang Buddhist mantra. Pagkatapos ay iniwagayway ang kanyang dust wisp patungo kay Luo Xingkong, na sa ilalim niya ay lumitaw ang isang maputlang asol na bilog ng liwanag. Ito ay isang Buddhist healing technique, Shihang Universal Salvation. Salamat po, Buddhist monghe, sa inyong tulong, pasasalamat ni Luo Xingkong. Tumango si Wu Nayan at bumaling kay Ming Shirin, Benefactor, matagal na akong naglilingkod mula sa malayo. Labis na nagdusa ang sekta ng Heaven Sword. Ang isang Evil Sky Pavilion ay nang-aapi sa mahina, nawawala ang pag-uugali ng mga ginoo. Tumawa si Ming Shirin, sino ba ang sinasabi mong maginoo? Hindi ako isa. Ano ang masama sa pang-aapi sa mahina? Hinahamon mo ba ako sa laban? Pagkatapos ay tumungala siya sa kanyang master, gustong-gusto ko talaga itong pakiramdam ng pananaig sa iba. Benefactor, bakit kayo nagsasalita ng bastos? Ang katarungan ay nasa puso ng mga tao, at walang usok kung walang apoy. Hindi ako maaaring tumayo lamang at nagnanais na talakayin sa iyo ang dahilan sa likod nito. Isa pa itong nangangaral ng moralidad. Nais ko lamang na payapain ang mga bagay. Nais ko pang palalay ng sitwasyon, mapanuya na humalaklak si Ming Shirin. Bakit hindi ka pa lumabas kanina? Tumatakbo ka na ba ngayon upang protektahan ang iyong maliit na sinta? Si Wu Nayan, isang iginagalang na master sa kanyang sariling karapatan, ay hindi matiis ang gayong panlalait. Magagalit na sana siya nang magsalita rin si La Shou sa Flying Chariot, Wu Nayan. Ang dalawang salitang ito, malinaw at umaabot, ay umalangaw sa buong Lotus platform. Bahagyang tumangala si Wu Nayan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng bahagyang gulat. Matandang Benefactor, nang makita ang disipulo ng matandang madre, biglang naging interesado si La Shou. Nakikilala mo ba ako? Umiling si Wu Nayan, ito ang unang pagkikita. Kamusta na si Jing Nayan kamakailan? Matandang Benefactor, kilala mo ba ang aking master? Nang marinig ito, malalim na bumhantong hininga si La Shou. Ang kapabayaan ng isang guro ay nagbubunga ng gulo. Paano nagkaroon si Jing Nayan ng isang disipulong hindi makilala ang tama sa mali? Saglit na natigilan si Wu Nayan. Bakit po ito sinasabi ng matandang Benefactor? Inaasahan ko na sa pagbibigay kay Jing Nayan ng Jade Wisp,
Magtutuon siya ng pansin sa kanyang paglilinang at pamamahala sa Cloud Illuminating Hermitage. Sa kasamaang palad, tila nagkamali ako.